Hello! Good morning po sa lahat ng aking mga followers at sa lahat ng aking mga viewers. Mayroon tayong nakukuha na bato na galing po ito sa bundok na aking pinaghahanapan sa araw ng Biyernes Santo. Itong bato na ito ay nakuha natin sa araw ng Biyernes Santo. Ito. Sa nagtatanong po kung anong klaseng bato o mutya ito po ay isang bulaklak na manalo. Ang nakakilala po nito yung mahilig sa bulaklak. Yung bulaklak. Sa nakakilala po nito, ito po ay mutya sa manalo na bulaklak. Ayan po ang kanyang hitsura. Nakita ko po ito mismo doon sa kanyang puno doon sa, kasi ang forma ng manalo na bulaklak pag ganyan kasi yan, gano'n no, yung bulak niya dyan, ganyan, 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 tapos dyan po yan sa gitna itong ano na ito, itong bato na ito. Sa bundok ito nakuha doon sa aking pinagvlogan sa itaas ng akasya na aking pinagvlogan. Ito po ang nakita ko doon sa, kasi ang manalo kasi na bulaklak ay dyan po yan sa kagubatan, nagpadami dahil wild plant po yan na bulaklak. Actually hindi yan namumulaklak. Yung kanyang bulaklak ay yung kanyang forma, pag ganyan lang o pag ganyan lang siya, tapos yung mga dahon niya napakataas, pataas yung mga dahon niya. Yan po ay bulaklak na manalo. Kaya itong manalo na ito na mutya na, ito po ang kanyang mutya. Ayan. Kung titingnan yung mabuti ang kanyang pagkabato, ayan po ang itsura niya. Ayan. Napakagandang bato na mutya ng manalo. Ayan. Siguro kung magtatanong kayo diyan sa mga kapitbahay ninyo, dahil ang lahat ng mga antingero at mga tao ay hindi kilala sa bulaklak na manalo. Pero karamihan sa mga mahilig sa bulaklak, katulad ng mga babae, dahil mahilig po yan sila magtatanim ng bulaklak, ay nakakilala yan sila sa manalo na bulaklak. Ay ito na po ang kanyang mutya. Sa kanyang dulo ito nakukuha yung tinatawag na gitna. Kasi ang forma ng manalo, pag ganun po yan. Ang kanyang dahon pag ganon. Halimbawa ito'y dahon pag ganon. Dahon na naman dito. Paikot yan ang dahon niya, ganyan. Ganyan ang dahon niya. Tapos flat yan dito, tapos dyan po yan siya sa gitna nakukuha ko. At itong kanyang ang kanyang bato, ginanon niya yan. Kinulukuputan ng kanyang dahon. Kaya yan po ay kanyang mutya. Napakalaki no, dahil siguro sa sobrang tagal ng manalo doon sa bundok, dahil walang pwedeng makapag-akyat diyan sa bukid dahil ano yan dyan, no man's land dyan sa mga sundalo. Pinagbawal yung mga tao dyan na mag-akyat dahil marami pong mga rebelde dyan. Kaya ako ang pagkuha doon ay nanalangin tayo sa Panginoon para walang gumalaw sa atin, kaya nakakuha tayo ng mutya sa manalo. Pero hindi ko kinuha yung puno ng manalo na bulaklak niya dahil hinuhuli yan dito. Ang kanyang bato lang na sa gitna na kinuluputan, hinawakan ito ng dahon niya, itong bato na to. Ayan, dahil malakas yung aura natin sa araw ng Biyernes Santo, ayun, nakuha natin yung bato niya. Ayan po yung bato niya. Napakagandang bato. Kung titingnan nyo yung grano niya, ganon rin ang grano ng manalo sa kanyang puno o kanyang dahon. Ganyan din ang grano. Ayan. Napakaganda. Kung siguro makita nyo ito sa personal, napakagandang bato talaga. Ayan. Dahil hindi masyado makita, malakas yung aura, ano na lang natin, dahan-dahan lang natin. At kung nandyan pa ito sa harapan ninyo, kung mahawakan nyo ito, makapagsabi ka talaga na wow po yung mutya ng manalo. Ayan, wow na wow yun. Sa nagtatanong kung ano bang bisa sa manalo, yan po ay
kapag dala mo ito, panalo ka na agad. Maganda ito gamitin sa pampaswerte, sa negosyo, sa hanapbuhay, sa sugal, kahit sa anumang bagay na pwede mong madala ito dahil hindi ka pwedeng matalo nito dahil palagi kang mananalo. Kaya tinatawag na manalo yung bulaklak dahil kapag dyan ka sa bukid magpunta, walang ibang hari na bulaklak dyan, yan siya dahil siya ang pinakamalaking dahon na namumuliskad. Pag ganyan kasi yung dahon niya, ganyan, pag ganyan. Ganyan yung dahon niya, oh, ganyan oh. Kapag maliit pa yan, hindi pa yan siya lumaki, ganyan pa yan. Pero pag lumabas na yung dahon niya, pag ganun siya, na sobrang lapad at haba na napakalaki. Kaya ito, kuha natin sa gitna. Ayan po ang kanyang mutya. Kaya tinatawag siya na bulaklak na manalo. Ayan. Napakaganda po yan. Sa spiritual, manalo. Siyempre, alam na ninyo, mananalo tayo. Spiritual yan. Kapag mananalo tayo o manalo na mga mutya natin na dinadala, siyempre ang tagumpay natin sa ating hanap buhay, kahit anumang bagay na pwede nating magawa, palagi tayong mananalo. Dahil nga ang mananalo kasi maraming klase. Panalo ka sa sugal, panalo ka sa iyong buhay dahil nagtagumpay ka, panalo ka sa yung pagbubuksing, panalo ka sa pakigagdigma, panalo ka kahit anumang bagay na pwede nating sabihin na panalo ka. Yan ay pangkalahatan na po ito dahil nga ay manalo yung bulaklak. Ang tawag niya ay pangkalahatan na. Ang gamit niya pangkalahatan. Yan, napakalakas po yung aura niya. Yan. Yan po ang manalo na bulaklak na mutya niya. Araw ng Biyernes Santo po ito nakukuha. Napakagandang bato talaga. Napakagandang bato. Bihira ka lang makakita ng mutya ng manalo. Sa buong buhay ko, first time ko nakakuha ng mutya ng manalo. Ayan. Napakaganda talaga. Kapag ito'y flashlightan mo, tatago siyempre ang ilaw dito. Crystallized din po ito. Crystallized din ito. Pero hindi natin flashlightan dahil nandito tayo sa labas nagbablog. Makalakad pa tayo doon, medyo matagalan na tayo sa pag-vlog. Kaya yan po ay sigurado itong crystallize. Ayan. Mutya na pangkalahatang manalo. Ayan. Ayan po yung kanyang bato. Yan, silipin yung mabuti, baka mapa-inlove kayo dito. Ay may iniwan ako number dyan, pwede kayong kumontak sa akin at mag-inquire kung ito ba ay pinagbili natin o pinapalimusan. Yan, napakalakas talaga yung aura niya, no? Yan. Oh. Yan. Napakalakas yung aura niya. Yan. Ayan lang po, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panunood at sa pagtitiwala sa akin at naway patnubayan po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya hanggang dito na lang po, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.